Dahil nga po ginawa sa kadiliman ang pagkakadismiss ng kaso ni Senator Joel Villanueva sa Office of the Ombudsman, tayong lahat ngayon ay nangangapa. Ang buong bansa ay nangangapa. Ang nangyayari tuloy ngayon, para tayong nagkakapaan sa dilim. Tanong nga ng mga standby sa kanto, Anyari sa pork barrel scam case ni Joel Villanueva kay Janet Napoles. Wala tayong kaalam-alam, dismiss na pala yan. Isipin na lang nyo, humigit kumulang sa 10 taon pinag-uusapan ang pag-execute ng dismissal ni Senator Villanueva dahil sa kasong yan. Tapos natunaw na pala yan sa likod ng kadiliman. Sa loob ng 10 taon, pinag-uusapan niyang kasong yan ng gobyerno at ng media, ng mga abogado, ng mga estudyante sa mga law schools. Tapos wala pala tayong pinag-uusapan. Dinismiss na pala itong kasong ito noon pang July 2019 sa opisina ng then Ombudsman Samuel Martires. May nagtatanong nga, bound out ba daw nung araw na yon? Bakit daw kailangan itong gawin sa dilim? Kaya kung nangangapa ngayon ang halos lahat, ano ba talaga ang nangyari? Wag magtaka si Senator Villanueva at Ombudsman Martires. Kasalanan nila itong kapaang ito Pwede naman nilang linawin yung kaso noon pa. Kaso mas pinili nila ang kadiliman. Kaya ito tayo ngayon, nangangapa. Kaya makipagkapaan na lang tayo. Ito pong kaso ni Joel Villanueva ay umusbong noong taong 2008 kung saan ang paratang ay may anomalya sa 10 million PDAF allocation ni Villanueva noong siya ay congressman pa ng party list ng CBAC o Citizens Battle Against Corruption. Naman anti-corruption pa talaga yung party list niya. Noong taon pong 2013 nagkabukuhan na. Sumingaw na yung racket ni Janet Napoles sa mga PDAP ng mga senators at mga congressmen hanggang masangkot na nga si Joel Villanueva. Noong November 2016, nagdesisyon si then Ombudsman Conchita Morales na i-dismiss sa gobyerno si Joel Villanueva dahil nga doon sa manumalyang paggamit ng kanyang PDAP. Sa mga administrative cases po sa Ombudsman na humahantong sa dismissal from government service ay may tinatawag na accessory penalty na perpetual disqualification. Ibig sabihin po nun, hindi na pwede bumalik sa gobyerno. Madalas sinasabi ni Ombudsman Morales na hinihingi niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order laban kay Joel Villanueva. Lumabas na walang nangyari sa mga hiningi ni Ombudsman Morales dahil iginiit ng Senado na sila lamang ang pwedeng dumisiplina sa kanilang miyembro. Yan nga po ay isang isyung legal na hindi pa nakakarating sa Korte Suprema para ma-establish ano ba talaga ang tamang alituntunin. Naniniwala po tayo na hindi igigiit ni Ombudsman Conchita Morales ang kanyang dismissal order kung hindi ito pinal. Ibig sabihin, hindi siya hihingi ng dismissal ni Villanueva kung may pending pang motion for reconsideration o MR. Pagkalipas ng 2 taon mula sa pagbaba ng dismissal order, si Ombudsman Morales ay nagretiro na. Si Morales ay bumaba noong July 26, 2018 at pumalit agad ng sumunod na araw si Samuel Martires. Tanong, nag-file ba ng motion for reconsideration si Joel Villanueva laban sa dismissal order nung panahon na ni Ombudsman Martires o halos 2 taon mula nang ito ay binaba ni Morales? Kung ang MR ay final sa panahon ni Martires, lalabas na ito ay filed out of time.
Base po sa alituntunin ng batas, ang MR ay dapat i-file 15 days lamang mula nang bumaba ang isang desisyon o resolusyon. Kapag ito ay filed out of time o na-file lampas sa 15-day period, ang MR ay may tuturing na prohibited motion. Ibig sabihin, wala itong bisa. Itong mga bagay na ito ay dapat dalhin ngayon sa liwanag. Mr. Samuel Martires, Mr. Joel Villanueva, magsilabas kayo sa kadiliman at bigyan nyo ng liwanag ang mamamayang Pilipino at ang ating bansa. Ibig sabihin, magpaliwanag kayong dalawa.